Okay, hello guys. So, dito tayo ngayon sa YouTube guys, okay? Ano kasi tayo dito landscape format, okay? Instead na portrait. Tapos, parang yun nga, hindi naman big deal kahit na mahaba yung video, okay? Unlike sa TikTok, okay? So, anyway guys, yung video na to related to dun sa may amortization table. So, long form video to. And mas i-discuss ko siya dito ng in-depth baga. Yun, ganun. So, anyway, nasa learning phase rin naman ako guys, okay? And I think it's much better na tinuturo ko to sa iba kasi nga mas nare-retain ko, okay? And also pag may feedback sa ibang tao, syempre at least nakikita ko yung mga flaws dun sa mga logic na ginagamit ko, okay? So, if meron kayong mga parang ma-share na better practices, then yeah, feel free to comment guys, okay? So, anyway, start na tayo guys. So, yung amortization table guys na pinakita ko, it's more of like amortization, depreciation, anything na yung charge, kailangan mong i-distribute sa mga succeeding months. Okay, parang yun lang yung logic doon. Okay. Um, so, anyway, baka hindi mo magamit pero for sure yung mga formulas na gagamitin dito, pwede mo silang ma-repurpose. Okay, baka sa ibang ibang work paper mo, ganun. So, start na tayo guys. So, yung header guys, unahin natin to. So, yung header, importante na yung sheet mo as much as possible dynamic. Okay, pag sinabing dynamic guys, ah yung pag binago mo yung input, as much as possible, dapat lahat ng mababago or maapektuhan, dapat automatic silang mag-change, okay? Yung para lang malayasan yung manual labor work. Yun naman kasing gusto natin ay makapag-petics, 'di ba? So anyway, so sa date na dito guys, ito highlight ko to kasi input section to, okay? I-highlight ko rin yung iba dito na input section. Actually, i-highlight ko na nga ngayon, di ba? So anyway, ito, yan, i-highlight na rin natin to. So ito yung mga input section. Okay, itong mga lahat ng mga naka-white dito, hindi sila input section. Ibig sabihin automatic na yung mga yan, guys. Imagine, di ba? Kung wala tong mga formula na to, ima-manual type mo lahat ng mga lilitaw dito mamaya. Pagod yun, guys. So anyway, ito guys. Um, ito yung starting date natin, 01/31/2025. Now, yung iba siguro sa inyo, ma-manual nilang type yan na isa-isa. Yan, ganyan. Tapos, yan. Diba? Sa yung oras mo, diba? So, para automatic siya, guys, gamitan mo ng formula na EO month. Okay? So, ano yung EO month? Okay? So, pakita natin, lapag natin siya dito. So, halimbawa, yung petsa, yan, 01, January 8, 2025. Pag ginamitan ko siya ng EO month, guys, tingnan nyo yung mangyayari. Tapos, 0. Ayun, nag-number form eh. Ayan. Naging ano na siya guys. 01/31/2025. Napunta siya sa end of month. Ngayon sasabihin niyo siguro, ano yung zero na nilagay mo? Ano yun? Di ko alam yun. Anong basis nun? Anong logic behind that? Okay. Pag ginawa ko siyang 1 guys, ayan. February 28, 2025. Pag ginawa ko siya -1, ah, yan, aatras siya, 'di ba? So, simply, pag sinabing EO month, tapos nilagay mo 0, ibibigay niya sa yung last day ng month nung particular date na yon. Okay, tapos ikaw nang bala mag-tweak kung gusto mo ng succeeding month or what. Diba? So, ngayon, papapansin nyo, meron tayong +1 dito. Bakit may +1? Bakit may +1 dyan? Ano yan? Okay, kung papansin niyo nakalagay dito 01/31/2025, diba? Pag ito, okay, nalagay ko tong date na to dito. +1. Ano nangyari? Naging February siya, diba? And dahil nasa February 1 na tayo guys, pwede na natin gamitin yung EO month. Oh, EO month tapos 0. Ayan. Ano ba yan? Ayan ako na. Ayan. Naging February 28 na siya, diba? So, yun lang yung logic doon guys. Kaya ito, pinagsama siya na EO month tapos may +1 dito tapos same month. So, ayun, i-drag mo lang siyang ganyan dito. Okay na, diba? So, wala nang issue. So, automated na to. So, pag pinalitan ko to ng gumalaw na lahat guys. Let's say bagong year na. Diba? Gumalaw na siya. So, simplihan lang natin tong table na to muna. Okay, medyo basican lang muna natin. Okay, kasi in reality, um, required ka na mag-prorated. Okay, lalo na pag mga long term yan. Ibig sabihin ng prorated guys, ito butal to, 03/15/2024. Ibig sabihin, kung yung china-charge per month is 10,000, okay, dapat 5,000 lang sa March. Kasi nga, hati hindi naman buong month 'di ba? So, dapat hati siya. Pero, for the sake ng simplicity ng ano na to, kasi goal natin dito is pakita na yung mga formulas okay? Gawin natin na regardless of the date,
end of month yung tingin dito. Okay? So, anyway, ito yung formula guys. Kung papansinin nyo, ayan. Pag pinindot mo pala yung ano guys, ito, control plus, hindi yung plus sign sinasabi ko na control tsaka yung itong sign na to guys. Yung nasa baba ng escape button yan, nasa baba ng escape button. Pag pinindot mo silang sabay, mako-convert to, itong mga to, into formula. Okay? So, kung gusto mong balik, pindutin mo lang ulit yun. Okay? Control, di ba? So, anyway, um, so mapapansin nyo guys, pag nalagyan ko ng amount dito, 300,000, 150, 12,000, 6,000, 999, yan. Papansinin nyo, yung mga ibang sections dito blank, yung ibang sections may laman, okay? So, yan yung power ng if conditional statements, okay? Pero dito sa lagay na to, ginamitan natin siya ng and na function, okay? Nested function. Okay? So, ang final output na required is itong section dito. Ito, mapapansin nyo, dinidivide niya yung C2 dito sa may D2. Okay? So, manual muna natin. Okay? Gusto ko naiintindihan nyo talaga yung ano, yung logic behind things. So, yan. Yan. Tapos, yan. So, ibig sabihin, 25,000 per month yung charge. Okay? So, kung 25,000 per month yung charge, dapat 25,000 yung lilitaw sa mga section na to. Okay? Same goes for this. 150k divided by 8. So, dapat yun yung mga lilitaw dito. Okay? Full month charge yan. Irrespective kung partial siya dito or not. Okay? So, ngayon, kung alam na natin yung basic computation, then kailangan malaman natin kung paano magde-decide si Excel kung maglalagay siya ng amount or hindi. Okay? And doon papasok yung AND function. Okay? So, explain muna natin ano yung AND. Okay? Ito. Papakita ko na yung dalawa, AND tsaka OR. Dalawa yan sila. So, um, mag, pag sinabing AND tsaka OR, merong more than one condition, guys. Okay? Condition 2. Yan. Tapos dito, 2 true, hindi, 2 satisfied pala. 1 satisfied, tapos 0 satisfied. Okay. So, ibig sabihin, pag na-meet yung dalawang condition, guys, ang i-return nito, true. Same here. Pag isa lang yung na-satisfy, guys, tapos ang condition, ang function mo dito is end, i-return niya false. Okay. Bakit false? Kasi nga end siya. Okay. Gusto niya, pareho sila. Okay? Pareho silang masatisfy. Otherwise, pag isa pumalpak, false kagad. Pero pag or, okay, one or the other, okay, so parang ganun. Automatic, magiging true yan. Basta yung isa sa kanila masatisfy. Siyempre, pag walang satisfied, pareho silang false, okay? Yan. So, ganyan lang yung logic ng and at saka or, okay? Ngayon, ano yung gagamitin natin sa case na to, guys? Kung papansinin nyo, ginamit natin yung and. Okay, imagine pag ginamit ko yung or muna, guys. Papakita ko yung epekto. Okay, lahat sila may amount pag ginamit ko or, 'di ba? So, kailangan gagamitin dito, guys, is and. Ngayon, na-explain ko bakit and. Okay, so may dalawa kasi tayong condition, guys, na dapat ma-satisfy, okay? So, yung unang condition, guys, condition 1 is that yung header date dapat mas matanda siya sa purchase date, okay? So, lagyan natin dito, header date should be greater than, okay, ayan, greater than or equal to purchase date. Ayan. So, ayun siya, guys. Ito siya. Itong formula na to. So, anyway, yun yung condition 1. Condition 2, guys, is that, okay, header date should be less than purchase date. Okay? Ito siya, guys. Itong nandito. Yan. Okay? So, yun yung dalawang conditions. Ngayon, explain ko bakit ganun yung condition. Okay? So, yung una, header date should be greater than purchase date is because pag ginawa ko tong 01/31/2023, wala siya. Okay, imagine na lang, guys, maglalagay ako ng 25,000 dito sa mga charge na to. 2023 to, guys, eh. Binili mo yung machine 2024. So dapat non-existing pa siya noong 2023. So therefore, dapat yung header date mas matanda sa purchase date. Okay, yun yung unang condition. Okay?
Yung pangalawang condition pala guys, purchase dates, matured maturity form or maturity value, yan. Or maturity date, yan. Matured date na lang. Sorry na. Sorry na nagkaroon ng issue sa ano yun, no, sa terminology. Okay. So ano yung matured date? Okay? Yung matured date guys is itong 0315, kunin natin siya dito. Ano siya after 12 months. Okay? So pag ito, yan. EO month 12. Yan. Ito yung itsura niya after 12 months. Okay, ano ba yan? Yan, yan yung itsura niya after 12 months. 03/31/2025. Okay? So, lagyan natin siya dito sa may bandang baba. Okay? So, halimbawa guys, ito, nilagay ko. EO month, yan, 1. Tapos din, yan, kinari-paste ko dyan. Yan. So, ito yung first month. Ito yung second month, third month. Okay, lagyan natin label para ano, mas masaya. O, yan. Yan. O, diba? O, yan. So, maglalagay ka ng 25K dito hanggang dito. So, dapat sila lang yung may charge. Pagdating ng March 31, 2025, dapat wala nang charge. Okay? Kaya kung papansinin nyo, yung formula natin, wala nang laman dito. Kasi nga, naubos na natin yung 300,000 na to dito, kaka-charge on a monthly basis starting March 15, 2024. Okay? So remember, disregard natin yung proration dito. So assumption dito is 1 month pa rin to kahit na kaligitnaan siya ng buwan. Okay? Pero yung point dito is, ito yung hangganan. February 28, 2025. After that, stop na. Wag na magcha-charge. Okay? Kaya meron tayong condition 1 na ganito. Condition 2, sorry. Condition 2. Okay? So, dapat pareho masatisfied para makapag execute si Excel na ilalagay niya lang to kung saan dapat ilalagay. So, ito guys pag pinalitan ko ng 01/31/2024, ayan, ito yung last year na charging. Kung papansinin nyo, meron tayong 10 months ng charging dito. Tapos, pagdating natin ng 2025, may 2 months na charging. So, total of 12 months. Okay? So, yun lang yung logic dito. Okay, so punta na tayo sa last part guys, yung pagsusulat ng formula. Okay, so yung thought process dito yung importante. Okay, so may iba't ibang strategies ng pagsusulat ng formula. Yung iba, ililista nila yung mga conditions dito, yan, and tapos yung calculation. Ililista nila ng formula dito, tapos later on, i-combine nila dito. Okay, wala nang problema doon, hindi naman din discourage yun. Mas organized yung thought mo pag ganun eh. Actually, pag sobrang haba na ng formula, ito yung pinaka best way para hindi ka maligaw, okay? Pero as much as possible, ako sinasanay ko personally na diretso isang sulatan lang sa isang mahabang ganto. Okay? Kasi um, parang sinasanay ko yung utak ko na pag nakakita ko ng formula, alam ko kagad kung ano yung structure niya sa mabilis na tingin lang, okay? Kasi pag ginawa mo yon, baka kailangan himay-himayin mo pa, di ba? So, ayun, yun lang naman yung reason ko doon, okay? So, anyway, yung thought process dito guys, na ginamit ko is ganito, okay? If siya, okay, if, tapos, ang hihingi niya sa akin kagad guys is yung logical test, okay? Bakit yung if yung una kong ginamit? Kasi yun naman talaga yung ultimate decider dito eh, yung if function. Okay? So, yung logical test na gagamitin ko dito guys is yung AND. Okay? Gagamitin natin yan as helper function. Yung AND. Kasi nga, dalawa yung conditions na kailangan masatisfied. So, yung unang logic test guys is dapat mas matanda siya or equal siya dito sa purchase date. Okay? Pero remember guys, uh, regardless kung prorated or hindi, kailangan ma-charge siya as 1 month. So, para lang safe, okay? Tsaka para kampante yung isip natin, okay? Lagyan natin sila lahat ng EO month, okay? Kahit ito redundant na to kung tutuusin eh, pero lagyan natin, okay? For the sake of ano lang to, parang i-solidify lang natin yung um, mismong ito itong mga formula na to, okay? Baka kasi may maglagay dyan, 01/30/2025 eh, di ba? So, ayun lang naman, just in case. So, ilalak natin tong row na to, guys. Hindi yung buong cell, yung dollar sign dapat nandito na sa number. Ibig sabihin, kino-constraint natin yung movement nitong ano na to,
dito lang sa row 1. Okay? Ito naman guys, i-constraint natin siya sa column B. Okay? So ilalak natin dito is yung B. Kung sino katabi ng dollar sign, okay, yung nasa right side niya, yun yung nakalock. Okay? So dito nakalock yung row 1, dito nakalock yung uh, column. Okay? So ayun na guys. So okay na yung first test natin, which is dapat itong E1, itong nandito header, dapat mas patanda daw siya or equal siya dito. Okay? So satisfied na. Sara mo na, comma. Sabi niya logical 2. So nasa second condition na tayo guys. Yung second condition natin, sabi dito, header date should be less than purchase date's matured date. Okay? So paano natin susulat yan? Lagyan natin dito EO month. Tapos ulitin natin to guys. Ilock natin yung row 1. Tapos 0. Okay? Should be less than. Okay, purchase date. Okay, pero yung purchase date, kailangan natin siya i-convert sa EO month, di ba? So ilalock ko na yung B dito. Tapos, yung number of months daw is yung matured date. Okay, ito yon yung 12. Kasi nga, kailangan natin makita kung hanggang saan yung hangganan ni March 15, 2024 after 12 months. And ito nga yun nandito guys. Yung March 31, 2025. Okay? So, pag ginamit ko dito guys, comma, hihingi siya ng logical number 3. Eh, wala natin condition. Dalawa lang naman yung condition natin, di ba? So, isasara mo siya gamit yung parenthesis. Tapos, comma, tapos yung value if true. If totoo daw, ano yung magiging value niya? Simple lang, yung calculation natin na ito divided by ito. Okay? Ngayon guys, pag dinrag ko kasi yan dito, gagalaw yung cell references. So, kailangan ilock natin siya sa column C2. Ito, kahit ito, column C2 rin yan dapat. Okay, tapos yung value niya if mali siya, if hindi na satisfy yung condition, lagyan natin 0 yan. So pag in-enter ko yan guys, tapos kinopy-paste ko dito. Uy, ano nangyari? Wait lang Nakakatawa yung ganito eh. Okay. So, gumalaw yung E2. Okay. Sorry, hindi ko pala nilock to. Dapat pala ilalock ko rin to. Yan. Diba? Kakamali rin ako syempre. Ayan guys. So, okay na siya. So, pag pinalitan ko to guys ng 01/31/2024, ayun, nag-automatic adjust na rin yung mga nandito. Di ba? So, ganun lang siya guys. If may tanong kayo, feel free to PM me if meron kayong mga request na parang gusto nyong malaman pa paano ipe-prepare. Discover natin yan guys. Okay? So, thank you. Bye-bye.